Mukhang meron kayong ano dyan Salo-salo. Meron. Oh. Ayan. Ay, si Pretanto. Hello po mga kapatid. Kumusta po Ayos kayo? lang. Medyo may konting ano lang. Salo-salo. Sige, banat. Pretanto. Ano? Asa na yung 16,000? Anong 16,000? 15,000. Napandown na. Napandown na. Kaya galit na galit sila sa inyo diyan Kasi masyadong natamaan yung kanilang tulungan. Doble boses. Kaya nga. Kaya ano may nag-post sa yung closet May Yung pinost ko. Oo. Sawang-sawa na sila sa yung mga kapatid na dumadalo pa. Sawang-sawa na sila sa walang katapusang target. Meron Walang ng katapusang meron ng baksakan. kapatid na hindi na ako dadalo, sabi niya ganyan. Hindi ko matik yung kabubuhan ni Kuya. Bro, Totoo yun. Yung mga ginagawa niyang brong paksa, Hindi ka na masisiyahan, bro. yung paksang ginagawa niya sa kada pagkakatipon nila, Oo. yung mga talatang inaano niya, nililihis niya yung kahulugan, lagi niyang pinatatama sa mga nga nag-exit. Tama. Para ano yung mga nasa loob pa na pinasasama talaga tayo. Opo. Tapos siyang may lakas ng loob na magdemanda. Kaya nga sabi ko, ang tagal-tagal mo na akong tinatakot. Kung talagang matapang ka at talagang meron kang grounds para idemanda ako, idemanda mo ako. Huwag puro dada. Let's get it straight. Bawal Sana ang nakakulong ka na ngayon. Ano, hamunin mo ipuin mo nga yung bayan. Yun lang. Ang gano'n natin sa mga bata, di ba? Ipuin mo nga yung Oo, parang lang yan Sige nga, kung matapang ka, hawakan mo nga yung tenga. Hawakan mo nga yung tenga, hawakan mo nga yung bayag. Oo. Wala yata siyang bayag Kipay yata Wala yun. sa kanya Kapon na yun, kapon. Delikado tayo dyan. Paano niyan? Daniel Rason. Tatakutin niyo yung mga exiter. Sasabihan ko yung mga kapatid na exiter dyan sa Japan, ireklamo nila kayo sa gobyerno. Lalong-lalo na, Daniel Rason. Tandaan mo, meron silang mga hawak-hawak na mga resibo. May passbook yung isa Kaya mag-iingat ka, Daniel Rason, sa mga sinasabi mo. Di ba yung kausap mo kahapon, may passbook daw siya ng Si MCG. Carol Yamaguchi. Di ba? Actually, meron ng kapatid na nag-inquire ng reklamo sa gobyerno ng Japan. Pinigilan ko lang, sabi ko, wag po muna, brother, sabi ko, kapatid, sister. Baka po madamay yung mga kapatid, sabi ko, wag naman po. Hindi naman po natin nais na madamay yung mga inosenteng kapatid. Tingnan mo, Daniel Rason, kami itong pinapasama ninyo, kami ngayon yung nagtitiis para walang madamay na mga kapatid. Samantalang kayo, ginamit nyo kami, panahon namin, pera namin, etc. Noong mahalata namin yung kabobohan mo, kung ano-anong sinasabi mo sa amin, nakampung kami ni Satanas. Kaya mo bang patunayan, Daniel Rason, nakampung kami ni Satanas? Ako, kayang-kaya kong patunayan, bobong Daniel Rason, na ikaw ang kampo ni Satanas. Ito, kung kampo na Satanas to mga kasama ko to, alam nyo, isa ako sa nagbibilang ng abuloy. Alam ko kung paano to. Kung paano magtrabaho tong mga to. Kaya, nako, kung magwi-withdraw lang, ibibigay nyo yung mga abuloy, nako po, lanos talaga. Dollar ang usapan dito. Tama. Kaya, magsaya lang po tayo mga kapatid. Pabayaan Happy lang. Oo naman. yung pananakot ni Daniel Rason, wala yan. Ang sarap ng normal na buhay na ganito. Kahit papano nagagawa mo lahat. Oo. Saka hindi, it means na lumabas ka dyan Impyerno na. hindi, ano ka na, yung gagawa ka na ng Masama. kung anong ano. Tama. Hindi naman ganun ang ano nun. Ang ano dyan, normal lang buhay,
Pag may naaawa ka, may tumutulong ka naman sa iba. Mali panatang yun sa atin eh. Posibleng maring paratang na gumagawa ka naman masama. Oo, kasi itong mga kasama ko to, mga kapatid, kung sasabihin nilang bumalik to sa naging masama, nung naanib to, hindi naman masasamang tao eh. Nung umalis, hindi rin naman masamang tao. Anong ano doon? Anong question doon? 'Di ba? Naanib sila nang wala naman silang ginagawang masama. Tapos umalis sila, mas lalong hindi gagawa ng masama yung mga yan. 'Di ba? Dapat nga, pwede na lang kaibigan. Maging kaibigan na lang nila kami. Hindi naman masama siguro yun, no? Kaysa Yun nga masiraan yung kami. sinabi ni ng Panginoong Hesukristo nung sinasaway ng mga apostol yung mga nagpapagaling sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, sabi ng Panginoong Hesus, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin, sumasa atin. Wala naman tayong sinasabi, nananahimik nga tayo. Sila itong, i-block nyo na yan, nagsasalita na yan, lumalaban na yan. Kaya doon ko na patunayan, impacto to kanya rason na to, nananahimik ako wala naman akong sinasabi. Kahit saan ako pumuntang lokal, pinagtatanggol ko sila. Kahit inaapi nila ako. Oo nga po, katulad yan, may mga fake account sa akin na nagme-message. May visitor akong mga anak na kinuha dito na-deport na Sinumbong nila Binura lang yung message sa akin Sinumbong Yan ang pag-ibig, bro. Pag-ibig pa ba yun? Pag-ibig. Ganyan Pag-ibig! talaga, actually, Sabi mo bro, yung nagliliwanag. Wag po muna kasi baka po mayroon pong mga kapatid na TNT. Baka po madamay po sila, sabi kong ganyan. Yung mga yun kahit panatiko, wala namang kaalam-alam Kasi naging panatiko rin naman tayo Minsan panahon ng buhay natin, kaya tayo lumabas dahil hindi na natin masikmura yung mga paglilikot ni Daniel Raso sa salita ng Diyos. Samantalang nga ako marami akong kilalang nagtatago dito. Pero kahit kaaway ko sila, hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko kayang gawin. Yung ginawa nila sa akin. Ang ginawa nila sa akin, hindi ko kayang gawin. Tapos ngayon, Daniel Rason, kami ngayon, mga kapatid, tingnan niyo po yung budi ng mga kapatid Makikita niyo sa pagmumukha ng mga kapatid kung ito ba'y mga kampo ni Satanas. Tingnan po ninyo yung pagmumukha nila, mga kapatid. They are speaking with sincerity in their heart, from their heart. Yeah, tsaka tignan mo, pag nagsalita yung mga yan, genuine wala namang bola Wala namang wala namang hatred kaming sinasabi, di ba? Sasabi lang na totoo. Oo. Totoo lang sinasabi namin. At saka tayo, hindi pa tayo kaanib dyan. May nakatanim na sa puso natin yung tinanim ng Panginoon Diyos na nakabutihan Bata pa tayo ba? Alam na natin yung mga masasama Hindi pa tayo dyan wala pa tayo dyan sa MCGI. Nakatanim na yan. Ngayon nung pumasok tayo dyan, nandiyan pa rin yan. Hanggang sa lumabas tayo, hindi na mawawala yan. Saka bakit ka gagawa ng masama? Di ba? Ano ka ba? Bakit ka maglulot ng mga ulit sa tubigan? Bakit ka gagawa ng masama samantalang alam mong masama, bakit mo gagawin? Kaya At alam niyo po ba, kapatid, bakit po nila ginagawa itong mga assassination sa atin? Isa lang po ang dahilan. Dahil sa pera. Oo, yung ginawa nila kay Brad Chris, nag-visitor lang yung anak niya. Yung pinadeport, ba't nila susumbong? Hindi, Nasaan yung nila? Tunay na pag-ibig na sinasabi. hindi, kumbaga yung fake account yun hindi natin sigurado kung sino yun Pero fake account yun Pero sigurado na yun, bro, mga taong nasa naman yun, alam na yun, di ba? kilala naman ni Brad Chris kasi alam niya kung paano magsalita. Yung hani ng pananalita, kilala nila kung sino yung mga nagsasalita ng Kilala ko takot na yun. Meron ng dyan meron ng pinsang buo si Daniel Rason dyan sa Toronto. Biruin mo pinapadeport ng magulang ni Daniel Rason. Pinsang buo niya yun Kinausap niya si Brian De Asis na DS para ipa-deport. Buti na lang sa awa ng Diyos, hindi naman na-deport. Ngayon citizen na daw yung si Ate Deng. Dapat- Pinsang buo ni Daniel Rason. Dapat hindi ganun Dapat kahit nasa labas na kami,
na hinusgahan na nila. Kung kaibigan na lang, wala na sa relihiyon ng usapan, ng mga miyembro, alam ko sumusunod lang yung mga yan eh. Kaibigan na lang, wala namang masama eh, na maging kaibigan na lang katulad ng mga kaibigan ko sa Iglesia ni Cristo. Sa Katoliko, mga hanggang ngayon kaibigan ko pa eh. Alam niyo po ba yung mga kasama ko sa Kristan na nung maanib po ako, hindi man nila ako tinakwil. Meron kaming group chat. Hanggang ngayon, kaibigan ko pa po sila. Balinto na itong iglesia ni Daniel Rason na ito eh. Pagbabasa ng salata ng Papasamain ka. Paano ka naging sa Diyos niyan? Kaya nga ito nga yung pinag-uusapan namin yung sa anak ni Brad Chris kasi para elaborate ko lang, yung anak ni Brad Chris, nakwento ko ba sa'yo Brad Badong last time? Hindi pa yata. Meron siyang pinapunta rito. Lagi siya nagpapapunta ng mga anak niya rito. Visitor. Para at least, makasama niya, imbis na siya uuwi ng Pinas, Magastos. makasama niya rito, ang ginawa nitong mga taga-MCGI na gumagawa ng fake account, isusumbong daw at sinasabi na nagtatrabaho ng tawag dito, illegal. Illegal. So, ang sa akin lang, kung talagang, biruin mo, fiesta ng Diyos, nandiyan pa ako nag-i-invite ang lokal ng mga walang trabaho at hahanapin natin ng trabaho para matulungan natin. Ipe-present mo yon yung mga walang papel. Tapos ito naman, porkit Exeter, yung anak niya, sinasabi nyo na gano'n na nagtatrabaho ng illegal, ba't di nyo tulungan? Nung piyesa ng Diyos, naghahanap kayo ng matutulungan. So, yung nagliliwanag na pag-ibig. Okay na yun. Deserve na yun sa mga anak ko yun. Okay na yun. Hindi naman masama ang loob ko. Mananagot na lang sila kung may pananagutan sila. Oo. Ang hinahanap nila, yung mapasama kami. Sana wag ganun. Wag magawan po nila kayo ng permisyo. Oo. Ako hindi ako nananalangin na mapasama sila eh. Sa totoo lang. Pag nakita ko sila, gusto ko pa silang yakapin. Pero hindi ko pagka nakasalubo ko, binati ako, babatiin ko. Pero pag hindi, ayaw ko mapahiya eh. Mahal ko yan mga yan. Mahal ko yan. Bilang kaibigan na lang, wag na yung sarili yun. Kristo yung friend, maling ang kapwa mo eh. Tama kayo sa'yo, Brad Chris. Kaya kung sila talaga nagsasabi na meron silang pag-ibig, sana maramdaman nyo pa rin mahal na kami kayo. Sila kaya nila sabihin niya na mahal kami? Mga kapatid na mga observer. Ito po nagsasalita yung mga kapatid sa Saskatoon mula sa kanilang mga puso. Na mahal nila yung mga kapatid sa lokal nila, mga nakasama nila sa matagal na panahon, sa mga pagpupuyat at sa maraming gutom, etc. Ngayon, kung nag-exit sila for some reasons, itatakwil na sila. Mga kapatid, siyasatin po ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya pa. Aling pananampalataya ang sinasabi ng Biblia na kailangan siyasatin ang sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Yung pong mabuting pananampalatayang itinuro ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Alin po yon? Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, iibigin mo ang iyong kaaway, idalangin mo ang sa iyo'y umuusig. Pagka nagutom, pakainin mo. Hindi mo ipapatipot yung anak. Dalangin talaga. Hindi mo isusubok. Ayaw din naman sila, kung gusto nila silang mapahama kami, nahanapan kami ng mangyayari sa amin. Ayaw ko noon kasi kasalanan na sa pag-iisip ko yun eh. Ayaw ko noon, tsaka ayaw ko yun. Kahit na To be mahal ko pa rin honest po, sila. kahit anong sinasabi ni Daniel Rason, every time na nananalangin ako, never ko sinabi, Panginoon, salutin mo si Daniel Rason. Never kong ginawa yun sa panalangin ko. Totoo yun. Tsaka masama yun. Masama po yun na Pero Kasi- si Daniel Rason, biro mo nagte-texto sa gigil niya, lumalabas yung galit niya. Totoo yung sabi ng Biblia, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Kung ano yung laman ng puso niya, nasa puso niya galit at puot, ayan lumalabas sa bibig. Kampo kayo ni Satanas. Ang sarap-sarap daw balatan ng buhay. Saan ka nakakita ng sugo ng Diyos na nangangaral Yung kaaway niya gusto niyang balatan ng buhay.
Hindi, totoo. May pagka-dentist pa. Totoo naman yan, bro, eh. Yan, total, ako, ito, nabigla, naka na ako. Ayoko pa sanang sumampa. Ito, nakalabas na ako. Siguradong makikita nila yan. Diyan pa kasi yung anak ko, tsaka yung manugang ko. Mapapanood nila yan, yung na to, itong live na to. Sigurado to. Pero ako, Wala tayong manlog sa... pero ako, wala akong ginawa, bro, na dyan, masama. Ako, bro, ngayon ko lang sasabihin na lumaban ako, bro, ng dyan, ng tulungan dyan, hindi ako bumibitaw ng dyan, bro. Lahat ng project dyan, bro, hindi ako bumibitaw dyan, bro. Lagi ako nakaano dyan. Totoo yan, Brad. Pati yung pasalamat na yan, yung 3 araw na yan, mayroon akong nakalaan dyan, bro, dyan, para sa na yan, sa Hain at Google na yan. Ilang taon yan, ang tagal niyan. Tapos ngayon, aanin nila na ko, na masama ako. Nung nakaraang December, nadisgrasya ako, bro. Nadisgrasya ako. Sabihin mo yung sinabi na... Alam mo, yung merong isang nasa loob na nag-message sa akin, ang sabi, bro, dapat na sabi niya, bro, kamusta ka? Na ka ba? Okay ka ba? Dapat mga ganong Ang sabi sa akin, bro, pinababalik ka na sa bahay ng Diyos. Biro mo yun? Kung wala ako dyan, wala na ako sa Biro mo, yun ang advice na na pinababalik na raw ako sa bahay ng Diyos. Tapos hindi ko lang na-send kay hindi ko na napicturean eh. Following day, hinahanap ko, send ko sana kay Brad Gilby. Binura na, bro. Inano niya na. Binlock niya na ako. Pero Siguro ang inaabangan po, nila, bro, matauhan. ang inaabangan nila, bro, yung Pahamak. kapahamak ka ng mga lumabas dyan. Para Totoo Masama po yan. yun. Masamang Totoo po yan. pag-iisip yun. Masama talaga yun. Masama yun. Kung ako sa sarili ko, hindi ako hangad na pahamak yung linabasan ko, bro. Natatakot din ako noon kasi pag inisip ko, alam ng Diyos yun eh. Awin tayo? Opo, tama. Sige. Okay ba? sige, magpapaalam Bro, na isa. magpaalam na ako. May pupuntahan pa po ako. Ingat kayo Sige dyan. po, Paco. ingatan nawa, brother. Ingatan din po kayo dyan. At Salamat sana po sa inyo. loobin nawa ng Panginoon, mabuksan yung kalooban ng pamilya mo. Especially yung anak mo na, biruin mo umiiyak sa akin yung misis nyo po. Umahagulgol, biruin mo. Saan ka nakakita na, kapatid, ano po ba yung anak nyo? Babae, lalaki? Lalaki po, tapos manugang kong Lalaki Brother, po. alam mo, naku, pagsisisihan mo yan. Dahil ikaw ngayon, may asawa ka na. Ewan ko lang kung may anak na po yung anak nyo. Meron na po, bro. Okay naman po, bro, ang samahan namin. Hindi naman katulad nung nangyari kay Brad Gilby na parang kinalimutan na yung magulang. Sa akin naman, kung sa akin sila Pisan. okay naman, nakapisan, okay naman po samahan namin. Wala namang problema. Kaya lang, Hindi naman po inaano ko, kayo dinidisregard. Hindi naman po. Nung una, medyo nagkaroon kami ng parang umiiwas na kausapin ako. Pero nung bandang huli, nakaisip din siguro, bro. Kaya nga okay naman na samahan naman ngayon. Ang pinapanalangin ko lang, sana mabuksan ang isip nila. Oo, salamat sa Diyos. At kung sa tingin nyo, mapapabuti kayo dyan kung mananatili kayo dyan sa iglesia na yan, di salamat sa Diyos. Ganun lang naman eh. Ganun lang. Hindi ba? Kaya pinababayaan na lang namin sila kung basta't kami, wala kaming pagsasamahang di maganda. Ang na lang, yung sana mabuksan din ang isip nila, dumating ang panahon na mabuksan ang isip nila na tama pala sila tatay. Ganun. Ganun na lang. Opo. Paano po? May lakad po ako, bro. May lakad po ako. Sige po, brother. Ingatan nawa po kayo ng Panginoon. May pupunta pa ako sa truck. Text tawag na lang. O, dito ka. Dito ka. Ayun. Nandiyan pala si Brother Riel eh. Brother Riel, ilang taong ka na? Halika dito. Kanina pa nagsasalita ito eh. Dito, sir. Ilang taong ka na sa iglesia, brother? Sa sulok. 2008 ako na bautismo, bro. 2008. Apo. Diyan na po sa Canada. Ipo sa Apalit. Sa Apalit ako ng bautismo. Saan po kayo lokal dati sa Pilipinas? Sa Loma de Gato. Bulacan. Bulacan.
Nakita niyo po yung pinost ko na resibo ng electric bill. Oo nga po, grabe. Biruin mo mansion pa lang yun ha. Ilan yung mansion? Kumagkano pa yun? Kaya nga Ilan po, yung mansion sa Brazil? Isang mansion pa lang yung nilitaw kong resibo. oo, kaya nga dun napag-usapan din namin dito na grabe dun pala na pupunta yung Mission Thessalonica, Mission Ipapro dito na. Paano pa yung pagka nagutom yung anak ni Daniel Rason, si Daniel Rason Jr., pag kumain yun, naku, mahina ang 10,000 piso isang kainan noon. Pera natin yun. Nasa Brazil siya. Magkano yun? Meron silang paboritong kinakain ng restaurant ano kasi yung nakalimutan ko yung lagi silang kumakain doon ng churrasco. Oo. Kasi hindi nila pinagpapaguran bro, kaya kung gastusin na lang, ganun na. Opo. Sila? Wala silang paki sa pera kahit anong bilhin nila, lalo na pagka merong nagustuhang mga gadgets si Daniel Rason Jr. Tawag siya sa sa US kay Brad Josel. Tito Joke, gusto ko ng Papa Joke pa lang tawag niya kay Josel. Meron akong gustong ganito, ganyan. Grabe, ganun po pala. Samantalang yung dating nagsalita si Josel dito, yung mga cellphone daw na mga mahal kung ibebenta daw Grabe, pati cellphone. sila pala, ganun na lang kung mapagpabili ng ganun. Ano ko yung Kami, Brad Badong, isang mga kapatid ngayon nakikinig dyan, nagsasalita kami dito kanina pa. Meron ba kami sinabing paninira? Wala. Wala. Tsaka, ngayon, pansinin nyo, pag inano ng mga miyembro, ang sinasabi nila, halimbawa, nagsalita ng ganito kami, maski sa mga comments sa Facebook, ang sasabihin nila lagi, sabi ni Kuya, puro sabi ni Kuya, hindi ba pwedeng sabi sa Biblia, ganito? Di ba? Si Kuya na nga yung sinasamba nila. Hindi na nila napapansin sa tao na sila nagre-relay. Kaya nga sabi ni Propeta Jeremias, sumpain ng taong tumitiwala sa tao. Kasumpa-sumpa yan, mga kapatid. Akala niyo po ba? Tama pa yung ginagawa ninyo? Si San Pablo nga hinapak niya yung kanyang kasuotan. Eto si Daniel Rason, gustong-gusto niyang pinupuri siya. Opo. Tsaka yung mga panahon ng mga apostol ngayon at mga kasama niya, pare-parehas sila ng estado sa buhay. Like, hindi merong isang mayaman. 'Di ba? Walang nakakalamang. Correct. Kaya kami hindi namin sila pinag-uusapan yung mga pinagdod sa kalokal namin. Pinag-uusapan namin yung naawa kami sa kanila. Sana magising din sila. Sana Kasi napakaiman yung buhay nila. Sabi nyo nga, kung sila masaya, sige lang, yakad yun yung nakita. Pero huwag sana nyo kaming pasamain dahil hindi. Kasi naririnig nila sa puno nila na masasama yung mga nag-exit. Hindi kami masama. Naawa pa nga kami sa inyo Kasi sa totoo lang kami nakita namin kung gaano yung mga na-expose na nalalaman namin galing sa inyo, sa mga kila DK, kila Brad Ace. Lalo na yung mga pagbubulgar na maling aral na itatama na ngayon sa pakikinig sa parang nadinidibang ni Brad Ace sa gamit din Biblia tsaka yung ginagawa nyo Brad Badong Sana balang araw makita rin nila yun kasi hindi na nila nakikita talaga, nagtitiwala na sila sa tao, hindi na sa Diyos. Ano po kasi, ang katotohanan po, Brother Ariel, mas marami na po ngayon ng bukas yung kanilang mga mata sa mga mali ng samahan. Kaya lang, meron po silang mga kinukonsider kasi, lalo na yung mga kapatid na tumagal ng 40 years,
Yung mga kapatid sa panahon pa ng kapatid na Perez. Lalo na yung tsahin ni Ate Luz, matanda na eh. Eh yung ba uobligahin mo pa, hindi na. Kaya alam nyo po mga kapatid, magano lang po kayo. Makiramdam lang po kayo, mag-obserba lang po kayo. Tama pa ba yung tinuturo ni Brad Daniel sa amin? O mali na? Sige na po, inaantay ko kung kailan pupunta ng Canada ulit at sa ibang lugar dito sa North America. Yun lang, kasi dati aktibo eh, di ba? Ngayon, hindi na makabiyahe ng Europe, ng Canada, ng US. Anong nangyari? Bistado na sila eh. Yun lang ang sa akin. No? Kaya sabi ko, bakit hindi na ganun ka-active magbababiyahe ngayon? Lalo na dito sa amin.